Diyos buhay. At bago tayo umawi, kamayat, natin ang ating mga katabi. Habang pinakamayat, binibitian, siyempre. Yan, bitian, kita ang pagiging. Siyempre, pinakapinig ko namin yung may kaaraw kayo. Happy birthday. Happy birthday. And siya ko nagdaraos ng 18. Ayan, handa na po ba kayo umawit, sumama sa ating Panginoon? Amen. Kaso natin ating mga kamay at nawa, para sa ating Panginoon ang kanyang pagpapalat. Amen.
lumabas sa ating Panginoon. Sumigaw! Kagalak! Yes! Sumigaw!
takot, ang ating mga problema. Sino ba may mga problema? Wala na. Ano may problema sa pera? Hindi tayo malis sa pera. Sino may problema sa asawa? Wala. Ako wala rin kasi wala nang asawa. Kaya nasa mga sino tayo ay muli aawit sa ating Panginoon, mga kapatid. Ikakulang ng ating mga kamay, yung mataas ang taas. At tingin po natin ang ating mga mata. Isipin po natin ang ating Panginoon ay narito po sa ating harapan. Amen. Kung ano man yung mga mabibigat natin, mga dinadala na yung gusto, amen. Gusto natin natin yung bibigay sa ating isipan kasi siguro na makakala. Amen. Lahat na ang pagbigat yung problema mo sa iyo, mga kapatid. Kaya. Wala kang gusto bigyan ako sa iyo. Yan siya sa iyo. Diba? Amen? Yes,
Joan Labante. Patuloy mo namin itaas ang mga kamay.
Diyos na makapangyarihan, lubos at labis ng pasasalamat. Sapagkat ikaw ang siyang pagdahilan kung bakit kami nandito sa mga ito. Wala akong sayang sa pagod oras maging buhay namin kapag ito'y gumagalaw sa panawagan mo. Panginoon, sa gabi ito, pinagkatiwala namin sa iyo ang nalilipas na sandali. Ikaw ang iyong salita ng musang. Ang iyong presensya banal at maranasan at ang kapangyarihan ng himala mo ay aming makamta. Panginoon, ang mga dalaki, mga hamon sa buhay, mga sitwasyon na hindi kaya ng aming sariling lakas, inilalagay namin sa mga kapangyarihan ng kamay mo. Inaasa namin, Panginoon, sa iyong dala, sapagkat ikaw ang Diyos umala sa lahat ng bagay. Panginoon, iba't ito man ang kaibigan, iba't ito man ang namitiin sa gabi ito, umaasa kami na ikaw lang ang isang Diyos na siyang tumutugon. Pagpalain mo ang puso at isip ng bawat isa. Bigyan mo kami ng isip at puso marunong turuan. Paglilingkod na handang tumalima ang mga sitwasyon. Paglilingkod na hindi tinitingnan ang sababal, kundi ang panawagan mo sa buhay namin. Panginoon, umaasam po kami na kung paano ka nagtukumpay sa lugar na ito ng maraming beses at pagkakataon, idagdag mo ang himala sa ito. Panginoon, ang tipo namin ang isang prosyentong tagumpay sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. And Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon. Cristo ay narito na, halina't
Kunti lang pala pagkakailan. Harapin mo ang iyong katabi. Harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo katabi. Mukha kang pinagpala. Si Father B, walang karap, no? Wala lang tayong kaharap niya din, ha? Handa na ba kayong makinig? Sa gabi ito, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, the Gospel of Jesus Christ according to St. Mark, chapter 1, verse 6. Sumainyo ang Panginoon. Umalis si Jesus at magtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at tanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kagbalaghan? Hindi ba ito ang karpentero ng aking Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nila makilabi. At sinabi niya sa kanila, ang propeta ay itinagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaga doon, maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ng mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumangkalagay. Mga magulang, mga kapatid, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, ito po ang magiging dahilan ng answered prayer natin sa gabi ito. Malakas na palakpak ang Yahweh El Shaddai, yung buhay palakpak sa ating Panginoon. Sino naniniwala na siya ang answered prayer natin? Yung mga answered prayer natin din ang buhay. Pwede na po kayo mo po. Salamat po sa inyo. Before pandemic yata ako ay na-assign dito. Amen. So, handa na ba kayo pagpalain ni Yahweh El Shaddai? Amen. Sabihin mo sa mga kapatid, handa ka na ba na pagpalain? Alam nyo, every time na tayo ay lumalapit sa Panginoon, we always expect na may himala. Amen? And alam natin na ang Diyos ay absolute ang kanyang kapangyarihan. Wala tayong dapat i-question sa kanyang magagawa sa ating buhay. Wala dapat tayong ipakalinlaan pa kung ang ating mga karamdaman, kailangan ay pwede din pagawin. Isa po sa dapat nating malaman, that God never fails. Ang Diyos ay hindi pumapalya, hindi siya nagsisinungaling. Pero, bakit meron dumating sa buhay natin ang ganitong mga bagay na para bang sa sitwasyon natin, para bang walang Diyos? Amen ba? Isa po sa dahilan ay dapat natin tanungin yung uri ng ating pananampalataya. Anong uri ba ng pananampalataya meron tayo mga kapatid? At ito po'y napakaganda ang ma-realize natin sa ating buhay paglilingkod na dapat natin makita sapagkat along the way sa ating paglilingkod sa Kanya, masasayang ang mga pagod at oras natin at panahon kung walang mangyayari sa buhay paglilingkod. Nakikinig po kayo. Pakita naman yung kapatid, kumusta naman ang paglilingkod ko. So, sabi ko kanina, walang dapat ay question sa magagawa ng Diyos. But the only point is, hindi problema ang kapangyarihan ng Diyos, kundi ang problema yung ating ugnayan sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga ang mga taga-Nazaret ay hindi nakaranas ng kapangyarihan because of their unbelief, mga kapatid. Dahil sa kanilang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Amen po ba? Kaya magandang bagay na makita ito natin sa ating buhay
na dapat natin makita. Ano yung dapat natin tingnan sa ating buhay pananampalataya? Ano yung dapat natin maipakita sa Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya? Amen po ba? At ito yung dapat natin ma-realize kasi after all, along the way, nasasayang yung mga effort natin, yung ating mga pagod kapag hindi natin na-attain yung ating mga minimiti sa buhay. And maybe, maraming tao tumigil na lang sa paglilingkod. Maraming tao humito na lang sa paglilingkod because of their failures. Amen ba? Because of their expectation ay hindi na met sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. But then again, ang mga taong tiyak sa puso nila, ang mga taong may pananampalataya sa Panginoon, ay hindi apektado ng anumang sirkumstansya sa buhay. Bagkos laging hinahanap ang pagkakataon, hinahanap ang sitwasyon sa buhay, kung ano nga ba ang dapat natin gawin sa ating buhay pananampalataya. Amen po ba? Tapos na po tayo. Ano ka sa dito sa Edwin? Ay, parang kaya kayo naman, akala ko kayo nagiginig at tinapos ko na. So, ang ating title ay Emerging Faith. Sabihin nyo, Emerging Faith. May nakita kayong graph na sa gitna ay 0, sa gitna ay 5, ay sa left ay 1 to 5, at sa gitna ay 0, and sa positive ay 1 to 5. Ito yung mga graph na kung saan may mga questionnaire dito. Saan ka doon? Sa positive o nasa gitna ka lang? Kapag ang ating buhay spiritual ay nasa gitna ka lang, ibig sabihin wala tayong gravity. So, sa harapan ng Panginoon, mas maganda kung negative 0 ka at may potential ka na maging positive. Kung ano? Mas maganda na upgraded ka kaysa negative ka. Kaya nga, mahirap yung taong mabait, pero matigas ang ulo. Kung ano? May mga taong hindi ka naman kukontrahin. May mga taong hindi ka naman kakalabanin, but then, hindi sila susunod sa iyo. Ang tawag nun ay simple tigas ng ulo. Yan yung ba? Sa ating buhay paglilingkod, gano'n din yung mga, minsan gano'n tayo ng mga nananasalit. They question the power of Jesus. Sabi nila, di ba yung kapatid ni Juan? Di ba yung mga kapatid niya sa Tiago at Pulas? Di ba yung anak ni Mary na ang kanyang mga ikarpentero? Isang paratang na hindi pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Isang paratang na nagpapakita na sila ay hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ba? Sabihin mo sa kapatid, kumusta naman ang pananampalataya mo? Sabihin mo sa kanya, kapatid, anong pakialam mo? Pero alam niyo, kung walang pakialam sa atin ang ating kapwa, ang Diyos dito. Sabihin mo sa kanya, kapatid, huwag kang mag-alala. May pakialam sa iyong Diyos. Emerging faith, mga kapatid. Una is cultivating optimism and barren ground. Kagaya ng mga taga-Nazareth, hindi sila nakaranas ng miracle because of their, sabi ko nga kanina, being skeptic. Sa time ni Jesus, ang mga tao hindi nagtitiwala kay Jesus, ang tawag doon ay skepticism. Amen ba? Mga tao walang pananampalataya sa Diyos. Even though karang nila si Jesus face to face, nakita nila si Jesus, nakakausap, but then, hindi sila kumikilala kay Jesus. Maging sa gawain, may matagal na nag-iikot. Pero, hindi pa lubos na nakikilala ang Panginoon. Depende sa pag-merge ng faith sa buhay natin. Kaya nga, napakahalaga na isang lagi natin napapakinggan na mag-immerse yung faith natin, mas lalo siyang lumamang sa ating mga pagdududa. Amen ba? Mas lalo siyang maging dominant sa ating mga takot. Emerging faith is cultivating optimism and barren ground. Isa po sa
sa pinaka-negatibong bagay sa pagtatanim kapag ang lupa ay hindi nakawal. Amen ba? Sabi ko nga kanina, share ko, diyan sa amin, natutuwa kami pagtatinit. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi hindi kami nag-grass cutting. Wala kaming nililinis. Pag maulan, halos yung tuloy kami nililinis kami. Mag-grass cutting kami. Alam niyo kung bakit? Isang linggo, 2 linggo, 1 buwan, kapag hindi umuulan, hindi na tumutubo yung mga damo. Ito'y natutuyo. Pero isang beses ang ulan, magdamag na bumaga, sunod na araw, green na naman ang kanyang gold. Bakit? Yung namatay ng mga damo, yung namatay ng mga tanim doon, ay mayroong butil sa ilalim ng lupa. And once ito'y nadilig ng tubig, nabubuhay ulit. And the same with this life, yung mga tao hindi nadidilig ng salita ng Diyos, patay yung kanyang pananampalataya. At walang halaga ang mga bagay-bagay sa buhay niya kasi hindi na-activate ang pananampalataya. Meron dapat. Amen ba? Emerging faith is cultivating optimism in the barren ground. And once again, I'd like to share with you, yung sa bundok ng mga bato. Sa bundok ay mga bundok na bato, alam niyo. Mga bitak-bitak na bato, sa gilid din ng mga bitak-bitak, may mga damong tumutubo. Alam mo, pag nilapitan mo yun, yung kanyang ugat ay nakapatong lang sa bato. Kuha niya, kasi hindi siya pwede mag-penetrate sa tigas ng bato. Para mabuhay siya, magpilit siyang lumapit sa gilid o sa gitna ng bato para siya mabuhay. And you know what? Hindi siya mabuhay kung ang kanyang pinanggagalingan ay sa ilalim ng bato kasi yung bato ay walang tubig sa ilalim. Ang kanyang pinabubuhay, yung hamog sa bawat umaga. At kapag ito'y umulan, doon lang siya nagpipili. Ganon din yung buhay ng tao. Kapag hindi ka umasa na galing sa taas, walang halaga ang buhay natin. Kaya may mga tao, kahit wala nang ibang naasahan kapag siya'y may Diyos, hindi siya natatakot. Alam niyo ba yung sabi ni Brother Mark, sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawala. Kapag kumbinsido ka sa ganung pananalita, mangyayari sa buhay natin na sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawala. But then again, ang buhay spiritual will depend on our conviction. Sabihin mo, kapatid, ano ba ang conviction? Ano ba yung strong belief natin sa buhay spiritual? Kaya minsan hindi may iwasan, bakit siya pinagpapala? Bakit siya parang malaan ng buhay? Bakit ako parang butas ng busa? Buhay. Sometimes we ask God because of the things that happened to us. Kaya yung mga taong mamibay at malakas ang pananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon, ay kahit sa gitna ng barren ground, alam niyo yung barren ground? Ang barren kasi yung parang disyerto na walang maraming tumutulong daw. Pero may mga kahoy at pananingo na nabubuhay. Yung taong kaya mabuhay sa ilang dalawa, wala sa ibang inaasahan kung hindi yung mineral ng buhay. Yun yung may kakayahan, sabi ng mundo, yung siya may kakayahan mabuhay sa tagilid ng mundo. Amen. Emerging faith is progressing from uncertainty to conviction. Ang buhay, pananampalataya, nag-reverse ang faith natin along the way sa journey natin sa faith, dumadagdag ang pananampalataya kaysa pagdududa. Kung 20 years ka sa paglilingkod, kung 20 taon ka sa paglilingkod, kaya itumba ng simpleng problema, the faith never works in our heart. Kailangan ma-prove natin that we become stronger. That we become stronger enough sapagkat nagpo-progress, umaasenso ang pananampalataya na naitatanim sa puso natin.
Sabi ko lagi, kaya siya ay hindi naman kaya natin. We cannot compare the material things in the respect of the spiritual world. Hindi mo masabi that I am blessed na because I have many things in life. Hindi mo masabi that I am blessed enough because nakatapos na yung aking mga anak. Of course, it is one reason that we are blessed. But kapag tinignan mo yung langit ng ating buhay spiritual, ang taong magbigay at matatag ang pananampalataya ay kaya niyang harapin ang mabigat na hamon ng buhay. At nakita niyo, yung ng pandemic, yung mga may limang refrigerator sa loob, yung mga taong hindi umaasa sa ayuda, yung mga taong pwedeng mag-sustain ng ilang taon kahit may pandemya, sila pa yung nagkakasakit ng mental illness. Pero yung tao nakikipagbalyahan sa labas makakuha ng 8,000, malalakas ang loob. Because you know what? They have strong belief in their lives. Kung sila'y naniniwala sa buhay nila, lalo na palagi sa Diyos ng buhay. Amen. At napakahalaga na mag-progress yung ating pagdududa patungo sa pagtitiwala sa Diyos. Kung napupuyat ka sa pag-aatin sa balanti, bawat gabi, at pinipinong ka na nag-aatin, makabuda ka pa rin, bahala ka sa buhay mo. Kung mas naman pa ang tao sa puso mo, wala nang magagawa sa iyo, Diyos. Sapagkat kailangan mag-progress sa ating buhay. God give us the absolute freedom. Sabi mga kanina, hindi question yung kapangyarihan ni Yahweh, Kevin nyo. Ang question lang kung tayo ba ay may malalim na pagtitiwala sa Kanya. Maraming Kristiyano, kapag nakareceive ng resibo ng kuryente halagang 3,000, hindi na malaman kung ang gagawin. Parang galit si Father Kuya. Bakit? Minsan affected tayo ng mga sinabibabaw. Pero yung taong nagpa-progress, sabi nga ni Brother Wright, pag may problema ka, sabihin mo lang, God will provide. Amen. Kapag may suliranin ka, sabihin mo lang, God will guide us. Kaya naman ako'y mag-share ang binanggit kong conviction sa puso ko, hindi ko na kinalimutan hanggang ngayon. Where God guides, God provides. Kung saan ka dinala ng Diyos, doon ka pagpapalaki. Kaya tingnan niyo sa Sister Abby, yung mga anak niya. Kahit hindi nagtatrabaho na buhay pa rin. Yung mga kasama natin sa pag-ilig ko, si Sister G, mag-aasawa na yan. Amen ba? Sabihin mo sa katabi-katabi, answer prayer. Amen. Kaya nakita ko yung mga taong pag nasa bahay na naging ko yung responsibility. Kami ng asawa ko, wala kami na nagkakakulay ko, may makakulay. Kuha niya, ibig sabihin, there is big responsibility. Because hindi lang sa kanya bata. But sabi nga ng illustration ko, yung dalawang bata na kinunong sa pato, yung anak na yaman at anak na hirap, binigyan ng isang bulak, kinunong ng tig-5 oras. Alam niyo anong nangyari? Sabihin niyo ano? Yung isang bata na hirap, ikinulong sa pato, binigyan ng bulak ng 5 oras, nung buksan ng pato, tuwaw-tuwa ang bata na mahirap naglalaro ng bulak. Nung buksan ng anak na yaman na binigyan din ng bulak ng 5 oras, nung buksan ng pinto, nagdadabog pinagsisira ng bulak. Ang buhay depende sa pagkakakuha sa Diyos. Kaya anumang estado ng buhay natin, anumang estado ng buhay ng bawat isa, kapag mas lamang ang pagtitiwala mo sa Diyos, walang question kung anong meron ka at ano ka. Kung ano? Hindi tanong, hindi rason kung ano ang meron ka at sino ka. Pero ang tanong kung sino ka
sa harapan niya. And we never compare sa nagkakaabot makamundo. Although nagkakasalan tayo, hindi tayo titigil kung hanggang hindi makamtan ang pinaka-final goal ng buhay natin. Nandiyan na kayo. Mahalagang bagay sa buhay natin mga kapatid ko is to progress from uncertainty to conviction. Amen. Emerging our faith is revealing the potential for miraculous transformation. Ma-reveal, mailabas ang potential. Sabihin mo potential. Harapin mo ang katalig kapatid. May potential ka na maging artista. We have many potential, no? Ang bawat tao may potential. Minsan hindi natin nagagamit. May mga tao magaling makipag-usap pag ang sa'yo hindi mo mapapahindihan. Naniniwala kayo? May mga tao magaling mamutang. Pag kinuwas ka, binula ka ng 3 beses pag sinabing kaya ng isang tali niya mag-iibig. May mga tao ba no? May mga leadership sila pa mamutang. Kaya yung mga tao may leadership mamutang, nakakatakot mamutang kasi alam mo yung kasunod mo. Alam mo bakit? They have many potential. Ano yung mga katalig kapatid? Ano ba ang potential mo? Ano ba yung kakayahan meron tayo? Pag may 100 na tao dito sa gawain, maghanap ka ng 5 coordinator, hindi na makakahanap. Naniniwala kayo? Kung may 100 na attenders at maghanap ka ng 5 coordinator, mahirap. Kuha niya. Kasi ang tao gusto lang pagpalain, pero ayaw ng gusto sa iyo. Kaya ang susuffer, alam niyo kung ano? Yung gawa. Ayaw mag-attend, ayaw mag-workers, ayaw mag-manudoktor, ayaw kumanta, ayaw magbigay, pero kung makahinig, wakas. Amen ba? Amen po? Baka ayaw niyo naman dito. Kaya ito magtagal ng magkakabalik. Revealing the potential. Huwag kang makontento na ikaw lang ang nagiging ko. Amen po ba? Unang mission area natin ay ang ating tahanan. The main mission area yung ating sambahayan ng kapatid. And we have many potential in this life. Kaya, ang Panginoon, hinahayaan niya na hindi siya gumawa ng himala kapag ang taong harap na ay punong-puno ng pagmumula. Dahil ko sabi sa inyo na, susunod ako dyan, pero alam gawin, wala kang makakat. Amen po. Tinawag ka ng Panginoon, hindi ako attender. Tinawag ka ng Panginoon bilang faith na coordinator. Alam niyo bakit faith? Inalagtag lang ako ng nanay ko kasi siya coordinator. Ako yung kaasikaso. Ako yung kaasikaso yung nanay ko coordinator. Ako yung kaasikaso. Pero alam the way, nag-grow yung aking spirit. Alam the way, na-met ko yung dapat kong makita, nalaman ko yung dapat kong nalaman, at nakaramdaman ko yung dapat kong nalaman. Kahit maganda sa buhay natin, mga kapatid ko kayo siya dahil ipakita natin sa natin. Kasi speaking of being sinful, lahat tayo ay sinful. But the point is, paano ka kumakapit sa gusto niya? May mga taong very pessimistic. Sabi ko nga kanina, share ko doon sa Antipolis. Hanggang ngayon may kausap akong kapatiran. Init ko na lang kasi nakadito. Sa kapatiran siya ay very pessimistic. Almost of the time, kaya mo isang araw na kapati siya na happy anniversary brother Chico. May kasunod, buhay ako may anniversary. Ako hanggang tayo walang anniversary. Sabi ko, huwag kang manangan sa may mga anniversary. Kasi hindi lang na may anniversary yung sa'yo. Nakuha niyo, tingnan mo yung buhay mo. May maganda ng bakay. May kotse ka, may bakay ka, may pera ka. Hindi mo naman kasi alam na nararamdaman ko. Ito. Ano? Yung taong hindi marunong
Yung tao hindi marunong kumilala sa kanyang potential sa harapan ng Panginoon, hindi siya kailangan maging masaya. Kaya yung mga tao na nakukoy ang calling na sa Lord, that was the blessed people amongst people. Yung mga taong tama ang kanyang wisyo, tama ang kanyang lugar sa paglilingkod. At anong gawin? Maraming tao ang nawawala sa paglilingkod. Kasi hindi nakaalim sa lingkod. Ang kanilang gusto ay gusto niya, ang kanilang ibig ay ibig niya. Kuhanan. E pag dumating yung problema, gusto magpakamatay. Pero nga sabi ko, may mga tao problematic, sabi niya, brother, magpapakamatay mo. Sabi nila, huwag na hintayin mo na lang. Mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, malagi natin makita how God created us. How God wrote us. Kasi sayang yung paglagay mo ng space mo dyan. If we don't use our talent and potential. Sayang ng space natin sa mundo. Sayang ng space natin sa bawat lugar. If we are not useful to it. Bigat ng sabihin natin. Sabi nga ng kasabihan ng mundo, madaling maging tao, pero mahirap ang kakao. Tiginig kayo. Inwarding faith is demonstrating the influence of condition. Ang na-inverse yung faith na sa kanyang buhay ay nag-demonstrate ng oportunidad, nag-demonstrate ng influence sa kanyang buhay ng conviction. Alam nyo, kung ang paglilingkod mo ay nakita pa lang kaya nakakalakas na ng loob, mas kaya mo that you are the children of the person. Pag na-recognize mo, pag na-confirm mo, na ikaw ay kagamit namin sa Diyos, yung mga simpleng bagay ay magiging kagamit namin sa bawat ano. When I was assigned in Luwag City, na nag-bless ako sa kanilang support sa akin, overwhelming yung kanilang pagkanta. Kahit yung pa napatunayan talang mga taga-North ay Urigo hindi. Sila ay marunong. At alam nyo, sa overwhelming kong kasiyakan, ano ito mapapasalamatan? Hindi ko sila pwedeng bigyan ng isang regalo. Kasi gusto nila, sila talaga may regalo. Alam niyo anong ginawa ko? Nagpagawa ko ng bookmark. 300 bookmarks nang nakalagay na pangalan ni Jeremiah Williams. Pinagawa ko sa printer, sa printing press, Jeremiah 29:11 at sa baba, God bless Brother G. Yung simple copy, yung pinagigay ko sa kanya. After 1 year, 2 years, hanggang kayo may nakita, Brother Chico, alam mo ba? Sabi ko, ano ko, hanggang ngayon, nandito pa yung bookmark. Nakakaba ng puso na, di ba? Aanin mo ang bookmark na yung hindi mo magagamit, especially sa ating buhay. Pero napakalaking bahagi sa puso nila ng isang maliit na bagay na ginawa mo sa espiritu nila. Amen po. Hindi mo kailangan magbigay ng milyon-milyon. Hindi mo kailangan mag-rate ng maraming mga bagay, pero wala naman. Ang kailangan magawa natin, yung buhay ay ilagay sa makapangyarihan ng Diyos. All those things is nothing kapag hindi natin natukoy ang pinaka-main purpose ng Diyos sa buhay. And what matters most sa ating pagpaglilingkod ay magtulungan at only in material things but especially motivate other people. Hindi yung sister. Hindi yung problema ko. Ako sa sabi ko nga, si genuine concern for other people. Mag-prove mo sa kanya, magpatunay mo sa kanya ng ating buhay ay influence natin any bad things, but we
Ngayon po yung to encourage people para lumago ang ating buhay. Diyan sa part ng Antiguo, diyan sa may kabisik sa unang kalimutan ko. Yung tatay dyan, halos pagbalik ko nang handa na yung kanyang upaan, kinukuhan kami kasi lagi ang maaga sa buhay. Alam niyo, bawat pagdating iniisip ko na nandun sa tatay na nakakwentuhan ko. Magkakapi kami, magkwentuhan siya. Almost 10 years ng kuhay ko dito sa Rizal. Lagi ko siya naaabutan sa gawa. At ito'y nagbaka sa puso ko. Alam niyo, hindi ko siya kaano-ano. Once in a year, month ko lang siya nakikita. Yung may 10 years sa pag-ibig ko. Nung malala ko namatay siya, nasaktan ako, uwi ko. And I realized, may kita pala siya sa puso ko sa pag-ibig. Nalungkot ko ako, hindi yung lungkot ng buwan. Kundi naramdaman within myself na itong tao ito sa kanyang simpleng paghihintay sa mga lingkod niya siya ay may barka sa puso ng bawat isa. Yung hindi ka kinakalimutan dahil may upang kayo. Pinipili ka kaya? Pero hindi ko kinakalimutan dahil may ginawa kang mabuti ay ipag-usapan ko. Hindi ko ba? So magandang bagay na maging influence tayo sa iba. Sabi ni Saint Teresa o Saint Cruz of Lima, make a simple thing and extraordinary ways. Yung simpleng bagay na ibinigay mo at magpapaalala sa kanya, higit pa sa ilang pera binigay mo na kasama siya. Hindi po. Napakaganda na tayo mag-influence sa ating kapwa, sa ating mga neighbors, especially sa ating bansa. This is the main goal ng paglilingkod natin. Sabi ko, hindi kaya hindi kagamitan, kundi kung paano tayo maglilingkod, ayaw na siya. Sabihin mo siya kung dali ka ka. Okay na ito. Umuwi ko siya. Umuwi na tayo kapatid. Ilagay natin ang kamay sa tapat ng ating puso. And let us open our mind. Ang awiting ito ay most of the time narinig natin. Ang awiting ito siguro memorize na natin. But where we are there to remind us that faith in this heart must emerge. Kung natin pakinggan ang awitin dahil na napakinggan na natin, but once again, let us put our heart and mind to the lyrics of this song. Ang sinabi niya, anumang bagay sa buhay natin, anumang mga kakayahan meron tayo ay huwag natin bigyan ng pasa. At nandito sa this, we come to the limit of this life. Siguro, pagod ka na sa mga pag-iingi sa kanila. Siguro may problema, may away sa pamilya. Siguro may mga bagay-bagay na gumugulo, nagpapahirap sa buhay ng tao. But one thing sure, wala nang ibang Diyos na pwede pa natin. Kaya anuman, saan man, sino man yan, kailan man yan, laging ilagay sa kamay ng Diyos. Sapagkat hindi kaya ng ating sariling lakas ang bawat problema. Walang ibang mabibigay katugunan, walang ibang mabibigay kagalingan at tamang pagtugon, tamang solusyon, walang iba sa Panginoon Jesus. Sa
Pakinggan mo ang mga anak mo, ikaw lang ang
Itis mo, Lord, ang kalusugan ng mga lingkod mo ito. Itis mo, Lord, ang mga pangangailangan. Materially, financially, spiritually, Panginoon. Pagpalain mo din, Lord, ang aming relasyon sa aming kapwa, sa aming pamilya, higit sa lahat sa iyo, Panginoon. I-bless mo kaming lahat. Lord, makinig lumakad sa gusto mo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng liwanag at huli ng pag-isip, upang ang buhay namin ay hindi malayo at agaw ng kalaman. Panginoon, maraming salamat at ang tiempo namin ang isang ang porsyento ng tayo. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga answered prayer na anak na Shaddai. Let us give thanks to the three